Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. So ito po mga kababayan, meron po tayong video ngayon na pinagtatawanan po ito ng mga DD shit, mga kababayan, o mga DD list, o mga D-list. So yun po mga kababayan, makikita nyo po dyan, kung makikita nyo pong picture na yan ni PBBM na nag-inspection, na nakasakay sa helicopter mga kababayan, habang ini-inspection po ang Bataan kung saan po may oil spill, kasi lumubog po ang isang tanker doon mga kababayan. Ngayon, inspection po ng ating mahal na Pangulo itong area kung saan lumubog ang tanker na ito. Ngayon mga kababayan, pinagtatawanan ho ng mga didilis. Hindi ko alam bakit mga kababayan, bakit nila pinagtatawanan at binabas itong inspection ni PBBM dito mga kababayan sa Bataan. Ayaw nila na makita na ang ating mahal na Pangulo ay tinitingnan ang sitwasyon at siya mismo ay pumupunta, tinitingnan kung anong magagawang paraan, at masolusyonan kaagad ito ang oil inspection na ito at para matanggal na ang mga oil spill sa dagat mga kababayan ng Bataan. Hindi ko lubos maisip bakit ba nagagalit itong mga DD shit tuwing makikita nila na ang ating mahal na Pangulo, katulad na lang mga kababayan, yung pag-inspection din ni PBBM sa mga nasalanta ng bagyong Carina na nakasakay sa 6-by mga kababayan. Sinasabi nila huli na daw ang lahat, bakit ngayon lang daw siya nag-inspection? Ano pala gusto nyo mga kababayan? Kasagsagan ng bagyo, nandun ang ating mahal na Pangulo, nag-inspection, rumaragasa yung tubig at malakas na ulan. Sino kayang, kahit kayo nga siguro nagtatago kayo nun naghanap na kayo ng paraan para makaligtas kayo Siyempre mga kababayan, kailangan natin ingatan din ang seguridad ng ating mahal na Pangulo. Diba? Dapat din ingatan natin siya kasi nag-iisa lang yan. Wala na ho yan, susunod. Nag-iisa lang yan. Kasi gusto-gusto ng mga didilis yan, mga ganyang pangyayari, gusto nila isugod si PBBM. Kasi kapag may nangyari sa ating mahal na Pangulo, sino ba ang uupo? Mga kababayan, di ang vice presidente na nandun sa Germany, nanood ng concert habang may bagyo dito sa atin. Tapos ang ating mahal na Pangulo na gumagawa ng paraan para makatulong sa mga nasalanta ng bagyo, na matulungan kaagad sila. Binabatikos nyo pa? Batikosin nyo yung nasa Germany nanood ng concert habang may bagyo dito sa Pilipinas. Diba? Ayan po, ito, tingnan nyo dyan sa screen natin. Ito, mga kababayan, kung makikita nyo, ang oil spill, kung makikita nyo. So, ay dyan naman yung barko ng Philippine Coast Guard, binabantayan nito. So, and kung makikita nyo, yung tubig, talagang iba yung kulay ng may oil mga kababayan kaysa sa dagat. Ayan. Yan. Ito yung ikinakagalit ng mga to. Hindi ko alam kung naiinggit ba o ano ba talaga. Kasi naiinggit sila mga kababayan. Tingin ko naiinggit ang mga to Ang ating mahal na Pangulo, hindi na yan tatakbo sa susunod na eleksyon. Hindi niya ito ginagawa para lang magpabango. Ginagawa niya ito dahil yan ang kanyang trabaho. Trabaho niya po yan mga kababayan bilang isang presidente. Trabaho niya na titingnan ang mga area kung saan may mga nangyaring sakuna o nangyaring mga kalamidad. Trabaho niya po yun. Yan ang kanyang trabaho. Subalit itong mga DDS na to, DDLs na to, walang ibang alam ko, bantayan na lang ang bawat galaw ng ating mahal na Pangulo. Yan umiiyak sila dito mga kababayan. Grabe naman ito mga kababayan. Gumagawa na nga ng paraan itong ating mahal na Pangulo na masolusyonan kaagad ang mga nangyaring ganitong sitwasyon katulad ng oil spill na itong mga kababayan na alam naman natin maapektuhan talaga ang mga kababayan natin sa Bataan kung hindi ito matanggal at kumalat pa ito sa karagatan. Ito,
pakinggan nyo po ito mga kababayan ha. Lumika ng Interagency Task Force si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabilis na matugunan ang posibleng epekto ng oil spill mula sa Terranova na lumubog sa baybayin umano ng Limay, Bataan. So, sa Limay, Bataan po ito nangyari mga kababayan. So ito, no, para mapabilis ang para hindi na kumalat mga kababayan, kaya bumuo na si PBBM ng Interagency Task Force para mapabilis, no, matanggal itong mga lagis na ito mga kababayan at hindi na kumalat sa area, no, kung saan pa may sakop ng Bataan, kung saan mas malapit itong oil spill na ito sa Bataan mga kababayan. So ayon ng mga kababayan natin yan, iwan ko ba dyan sa mga anti-Marcos na mga didilis na yan. Kaya pumapasok sa mga utak na to, mga kababayan. Ngayon kung wala naman ginagawa ang ating mahal na Pangulo, doon lang naman sa Malacanang, grabe naman ang galit nila. Ngayon na gumagawa ng paraan ng ating mahal na Pangulo na masolusyonan ang ganitong sitwasyon, nagagalit naman sila. Saan ba talaga pupunta ang Pangulo sa mga didilis na to? Gusto kasi nila mga kababayan tulad yan. Sisiraan talaga nila ang ating mahal na Pangulo. Diba? Gusto talaga nilang pabagsakin ang ating mahal na Pangulo. Yan lagi ang ano nila, resign PBBM, resign PBBM. At tulad na yan mga kababayan, yung 5,500 flood control ni PBBM, binabatikos nila. Asa na daw yun mga kababayan? Alam nyo po mga kababayan, pagkalikasan na ang gumawa niyan, wala na tayong hawak yan. Wala tayong magagawa dyan mga kababayan. Hindi mo kayang sanggain yan. Hindi mo kayang harangin yan pagkalikasan na ang gumawa, mga kababayan. China. Ilan ang flood control ng China, mga kababayan? Nasa 40K plus, mga kababayan. Pero binaha pa rin sila. Ang Korea. Binaha din ng Korea, mga kababayan. Ilan ang flood control nila? 10,000. Mahigit mga kababayan. Bakit binaha pa rin sila? Mayaman na bansa yan mga kababayan. Mayaman na bansa yan. Pero binabaha pa rin. Dahil hindi natin hawak, no, ang kalikasan. Pagkalikasan na ang bumabayan, kalikasan na ang gumawa, hindi na natin kayang pigilan yan. Kasi minsan, tayong mga Pilipino, katulad niyan mga kababayan, after po ng baha, tumambak ang basura. No, di ba? Dahil yan sa atin mga kababayan, walang respeto natin mga kababayan. Inaabuso natin ang kalikasan. Isa rin yan. Di ba? Ngayon, may nangyayaring ganitong kalamidad, imbis na magtulungan at magkaisa, sisisihin nyo pa ngayon ng gobyerno at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito pa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DENR sa pakikipag-ugnayan sa DOH na sa gawa umano ng kinakailangan pagsusuri sa kalidad ng tubig at hangin, habang ang Departamento ng Kalusugan inutusan ni suriin ang kalusugan at kondisyon medikal ng mga residente. O yan, di ba? Aksyon kagad ang ating mahal na Pangulo kasi mga kababayan, posible talaga na siyempre yung mga isda minsan hindi talaga maiwasan yan na mapumunta doon yung mga isda sa may kung saan may area na oil spill. Kaya kailangan talaga mag-ingat din ang ating mga kababayan bago kumain ng mga isda na yan. Mga kababayan, kasi mahirap na. Lalo na mismo sa may area kung saan po lumubog ang oil tanker, mga kababayan. Kaya pinag-iingat din ang ating mahal na Pangulo, ang ating mga kababayan doon. At gumagawa na ng paraan ngayon ang ating gobyerno. Nagbuo na ng Interagency Task Force para mapabilis ang pagtanggal ng ng mga oil. So yan mga kababayan nakita natin may talagang agara ang solusyon ng ating mahal na Pangulo. Ewan ko na lang dyan sa mga didilis. Naiinggit lang mga yan. So po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless po. Thank you.